Okay, dadako po tayo sa page 212, Lifetime Sanctification of Your Church. Alam natin yung sanctification ng bawat isa sa atin ay di sa isang araw, di sa isang taon, habang buhay, sinasanctify pa tayo ng Panginoon. Ganon din sa iglesia. Yung magiging maayos, ganap, totally healthy ang ating iglesia, long-term process din. Kailangan, sadyan gagawin natin, tuloy-tuloy. Hindi madaling tapusin. Magandang nangyari sa first cycle natin, magandang improvement sa kalusugan ng ating iglesia, di pa tapos. May gagawin pa. May kailangan palakasin pa. Sabi ng Colossus 1:28, and we proclaim Him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ. Yan ang ating pinagasadya, to present every man complete in Christ. So sa ating church, maraming miyembro, ang ating gagawin ay bawat isa sa kanila magiging complete in Christ. Magiging mature talaga. Magiging ganap ang kanilang buong katauhan, lalong espiritual na buhay. Paano kaya mangyayari that we can present every one of our members complete in Christ? Pwede mangyayari yan kapag ang ating church ay ganap na. Kapag ang ating church ay ganap na, yan ang magiging paraan o magiging tool, magiging way ng Diyos para palaguin ang bawat miyembro para sila ay magiging complete in Christ. Paano magiging ganap ang ating iglesia? Alam niyo ang sasabihin ko. I-develop yung 8 katangian. Pag i-develop natin ang 8 na yan, asahan natin, ganap na ang ating iglesia at magiging complete ang bawat miyembro in Christ. Halimbawa, enabling leadership. Kung napakalakas ng ating enabling leadership, yung mga leaders, i-develop nila ang bawat miyembro, mag-empower, mag-enable, mag-train sila ng bawat miyembro, para bawat miyembro magiging ganap sa kanyang spiritual na buhay at sa kanyang paglilingkod. Pag ayos na ang enabling leadership, napakalaking resulta sa miyembro. Magiging ganap na sila dahil sa training na ibibigay sa kanila. O yung gift-based ministry. Isipin natin, pag kompleto na ang ating gift-based ministry. Kapag kompleto na yung gift-based ministry, yung pagpa-function ng bawat miyembro, gagamitin niya ang kanyang spiritual gift, magiging complete in Christ siya sa kanyang paglilingkod dahil yung paggamit ng gift niya, buong-buo na. Tapos, bawat isang miyembro ay tatanggap ng ministry ng bawat miyembro sa church, sa kanilang spiritual gift. Magiging recipient din. Makikinabang din dahil sa function ng spiritual gifts ng iba. Dahil sa function ng gifts ng iba, siyang tatanggap at siya ay magiging mas complete in Christ. Sa malaking bagay, yung gift-based ministry. O isipin natin yung passionate spirituality. Kapag yung church natin ay napaka-passionate, talagang punong-puno ng passion na maayos, biblical, with passion and emotion, bawat miyembro ay magiging passionate din. Makikinabang siya. Kapag ganoon, yun. Siya ay magiging complete in Christ, full of passion for God, for prayer, for His Word, for obedience, for holiness. Kapag i-develop natin yung passion spirituality. O yung effective systems. Kapag maayos na ang ating effective systems, magkakaroon tayo ng mga sistema sa church na talagang makakatulong
para lumago ang ating miyembro para sila ay magiging complete in Christ. Kapag ayos ang ating effective systems, wala na yung mga ineffective. Wala na yung mga bureaucracy. Wala na yung mga red tape. Wala na yung mga nakakahinder sa function. At lahat ng mga kukulangan sa function ay ipinasok na. Para lahat ng systems in the church ay effective upang bawat miyembro ay magiging complete in Christ. Masarap ang church na ganoon, ano? So malaking bagay, pag ganap yung effective structures, effective systems, yun, magiging complete in Christ ang mga miyembro. O kapag napakaganda yung inspiring worship, isipin natin, bawat linggo, bawat miyembro na a-attend siya at ang dating sa kanya ay, ang ganda ng Diyos. Gustong-gusto kong sumunod sa Kanya. Taos puso. Gustong-gusto ko siyang sambahin. Hindi lang ngayon sa panambahan, kundi bawat sandali ng buhay ko. Pag napakaganda ng inspiring worship, makakatulong ng malaking-malaki para bawat miyembro ay magiging complete in Christ. Comprehensive small groups. Kapag nasa church natin, yung comprehensive small groups ay talagang tumutugon sa pangangailangan ng tao. Spiritual, emotional, physical, social. Dahil sa kanyang involvement sa small group, build up siya talaga sa pamamagitan ng function ng group, ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, lahat ng mga one another phrases, serving one another, loving one another, care for one another, rebuke one another, admonish one another, lahat na kailangan ginagawa in the small group dahil ayos na. Napakalaking tulong para bawat miyembro ay magiging complete in Christ. Yung need meeting evangelism. Pag ayos na yung need meeting evangelism. Nalaman na yung pangailangan sa community, gumagawa ng paraan para tumugon sa pangailangan, at sa pamamagitan ng ganoon, nag-share ng gospel, may mga tumatanggap at ipinapapasok sa iglesia. At ginagamit yung buong church para yung buong church ay kikilos para mag-practice ng need meeting evangelism. Pag bawat isa ay tumutulong sa evangelism sa kanyang paraan. Di lahat ay evangelists. Pero lahat ay pwede makatulong in the evangelism of the church collectively sa paraan na bagay sa kanya. Kapag ganoon, bawat miyembro ay magpa-practice ng Philemon verse 6. Sabi ng Philemon verse 6, I pray that you may be active in sharing your faith so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ Jesus. Ang mga miyembro kailangan maging aktibo in sharing their faith para maunawaan nila every good thing they have in Christ. Kapag yung buong church ay nagpa-practice ng need meeting evangelism, may bahagi sila, malaking tulong sa buhay nila para malaman nila every good thing they have in Christ at sila ay magiging complete in Christ. Tapos yung loving relationships. Ayun. Pag napakaganda ng loving relationships sa church, bawat miyembro, hindi siya mahirapan sa mga miyembro. Wala nang tampuhan. Ay, sarap ano? In church, wala nang tampuhan. Wala nang inggitan. Wala nang paninirang puri. Wala nang chismisan. Gandang iglesia na gano'n. Kundi, ang nasa isip ng bawat miyembro ay talagang minamahal ako. Talagang maraming nagmamahal sa akin. Pag ganoon, pag yan ang dating sa mga miyembro, malaking tulong sa kanila para sila ay magiging complete in Christ. Dahil bawat miyembro ay magiging daluyan ng pag-ibig ni Kristo sa buhay nila. Paano bawat miyembro ay magiging complete in Christ? I-develop natin itong qualities. Develop natin. Ngayon,
Kumusta po ba ang church nyo sa 8 qualities? Ganap na? Bawat isa sa 8? Merong progress, salamat sa Panginoon. Sumulong, humakbang, lumago. Marami nangyari. Marami pa ang kailangan. Paano gagawin? Second cycle. Second cycle. Para palakasin pa yung 8 qualities. Para maging complete in Christ, more complete. More complete and more complete. Pag second cycle, ganap na ang iglesia? Complete in Christ ang mga miyembro? Di pa. Pero mas complete na ang gagawin, third cycle. Fourth cycle. Kagaya ni Pastor Romel, sila ay nasa sixth cycle. Halos banal na sila. Halos ganap na ang kanilang iglesia. Parang nasa langit na pag nasa iglesia nila. So, yun po ang gagawin natin. Magandang first cycle, gagawin pa. Hanggang maging mas ganap at mas ganap. Habang buhay ang ating gagawin. Walang Mr. Quickie. Sa susi, may Mr. Quickie. Para maging complete in Christ ang mga miyembro, para maging ganap ang iglesia, walang Mr. Quickie. Sana Mr. Quickie na lang, tapos na. 1 month or 1 year. Hindi eh. It's lifetime sanctification. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil. Papatuloy hanggang maging ganap ang ating iglesia. Ang lalong makakatulong, ipanalangin po natin ito. Pwede po ba sa inyong network, kung sino ang isang tao na may mabigat na pasanin para makita ang kaganapan ng inyong mga iglesia at para maging complete in Christ ang mga miyembro. Pwede po ba ikaw ay lalapit sa harapan, kunin ang microphone, ikaw ay mangunguna sa ating dalangin.